Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang. Mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan. Magandang gabi po sa inyo. Itago na lang natin sa pangalang Marco ang nagpadala ng kwentong ito. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin daw siya sa tuwing naalala ang nangyari sa isang maliit at liblib na isla sa Pilipinas. Isang islang hindi makikita sa mapa, at kung meron man, matagal nang gustong burahin ng mga nakakaalam ng katotohanan. Taong 2016 nang mapadpad si Marco sa isla. Isa siyang helper ng bangkang pangkargamento na nagdi-deliver ng mga bigas, gasolina at ilang kahon ng dilata sa mga malalayong lugar. Ayon sa kapitan, isang gabi lang daw sila doon. Madaling biyahe, walang problema, ngunit paglapit pa lang nila sa isla, napansin na ni Marco ang kakaibang katahimikan. Walang ilaw, walang tahol ng aso, walang batang naglalaro sa tabing dagat. Pagbaba nila ng bangka, sinalubong sila ng ilang residente. Mapupula ang mata, payat at tila laging nagmamadali. Walang gustong makipagkwentuhan. Tanging isang matandang lalaki lang ang nagsalita kay Marco. "Umalis kayo rito bago magdilim." Mahinang sabi nito, "Hindi ligtas dito kapag gabi." Akala ni Marco ay panakot lang. Sanay na siya sa mga pamahiin sa probinsya. Ngunit nang gumabi, biglang nagdesisyon ng kapitan na doon na lang muna sila magpapalipas ng gabi dahil masama ang panahon. Doon sila pinatuloy sa isang lumang kubo malapit sa gubat. Walang kuryente, lampara lang ang ilaw. Bandang 10:00 ng gabi, habang pilit na natutulog si Marco, may narinig siyang tunog mula sa labas. Parang may naglalakad sa bubong. Mabigat, mabagal, tapos may kaluskos sa bintana. Parang may humahabol na kuko sa kahoy. Nang silipin niya ang siwang ng bintana, halos maapaurong siya sa takot. May nilalang sa labas, babae ang itsura mula sa baywang pababa. Ngunit ang itaas, isang mahabang leeg at mukhang nakabaligtad ang ulo. Pula ang mga mata, mahaba ang dila at tila inaamoy ang loob ng kubo. Biglang may sumigaw sa malayo. Isang bata, sinundan ito ng sigawan, iyakan at isang nakakabinging hiyaw na parang hindi tao. Sunod-sunod na anino ang tumalon mula sa mga puno. Mga nilalang na may pagpak, mahabang kuko at gutom na gutom sa laman. Doon nakita ni Marco ang katotohanan. Ang isla ay pugad ng mga aswang. Ang mga residente, hindi lahat ay tao. Ang ilan ay tagapagsilbi, ang ilan ay pagkain. Nagkagulo, ang kapitan ay kinaladkad palabas. Hindi na niya muling nakita si Marco. Sa takot ay tumakbo papunta sa dalampasigan. Ngunit bago siya tuluyang makatakas, hinarang siya ng matandang lalaki na kausap niya kanina. "Buhay ka pa?" sabi nito. Kasi marunong kang makinig. Binigyan siya ng maliit na anting-anting at itinuro ang bangka. "Huwag ka nang babalik at huwag mong ituturo sa iba ang lugar na ito." Nakaligtas si Marco. Ngunit simula noon, gabi-gabi raw siyang nananaginip ng isla, ng mga matang nagmamasid sa dilim, ng mga pakpak na pumapagaspas sa hangin. At ito ang bilin niya sa lahat ng nakikinig. Hindi lahat ng isla sa Pilipinas ay dapat puntahan. May mga lugar na mas piniling manahimik dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa alaman. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng lugar ay para sa ating kuryosidad. May mga babala na hindi panakot, kundi paalala para iligtas ang buhay. Kapag binaliwala natin ang payo ng mga nakakatanda at pinilit ang gusto natin, maaari tayong mapahama.